po mga kapatid ay nangyari yung kanyang unang-una November 24 Yan. to 26 ito. Oo. Dalawa po ito, 2 parts ito eh. Doon sa kanyang post na yan, kanyang pinatotohanan yung sinasabi ni Orly Gutesa. Ang sabi nga po niya, totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa. Doon nabanggit niya yung pangalan po nitong Paul Estrada na kanya raw pong staff. Si Saldi ko nga po, ngayon alam natin na nandoon po sa Pransya at humihingi po ng kanyang asylum. Doon po sa affidavit ni itong si Gutesa, nandun din yung pangalan niya. Itong si Paul Estrada. At maging doon sa affidavit po nung 18 na mga kalalakihan na umano ay bodyguard o bagman itong si Saldi ko, nandun din po yung pangalan na Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Doon actually sa affidavit ni Gutesa, naalala ko alias Paul and alias Mark. I'm sorry, na Paul Estrada. Pero doon sa affidavit ni Alcantara, alias Paul tsaka alias Mark, yung sinasabi na pinaghahatiran nila ng pera galing doon sa mga advance ng mga contractors na nakakakuha ng project sa DPWH. Dito po yan sa area ng Bulacan, no? Kaya nga si Alcantara po ang starring doon sa isyong ito at sa affidavit na ito. Ang pinag-uusapan natin is sa mga nagdaang pagdinig, bakit po hindi humarap itong dalawang ito? At ikaw po kahapon, bakit po ito hindi nga po iniimbitahan? Ang pagtatama po sa atin ng dating committee chairman po ng BRC, Blue Ribbon Committee, sabi niya kahapon sa atin, napanood niya yung ating pong palabas kahapon, yung ating episode. Sabi niya, Ted, gusto kitang i-correct. Inimbitahan namin yan, pero hindi sumipot. As a matter of fact, siya po yung nagpadala sa amin ng kopya nung kanila pong Blue Ribbon Committee invitation. Babasahin ko po ito para po sa ating pong diskusyon. Ang binabanggit po ni Senator Ping Lacson, inimbitahan namin yan, hindi sumipot. Ngayon, naglabas daw sila ng show cause order. Dahil nga po sa natigil yung hearing at nagkaroon na po ng mga pagbabago diyan, hindi siguro sa atin masabi nga kung ano na nangyari sa dalawang taong ito. Napaka-importante kasi ng presensya po ng dalawang ito. In the absence of Zaldico, itong dalawang ito ang pwedeng magpatunay sa kwento nga din po kung aamin sila o kaya po naman haharap talaga sa matinding questioning, pwedeng magpatunay sa katotohanan po ng kwento nito pong si Gutesa at maging nito pong si yung 18 na sinasabing bodyguard doon sa pag-mention sa kanila na laging kasama nila sa pagdi-deliver ng pera, ng mga mali-maletang pera. And doon din po sa affidavit nitong si Alcantara. Right? Ang tanong nga po, nasaan na itong dalawang ito? At sa atin din po nga sa Ombudsman o maging sa DOJ, bakit po hindi natin narinig na kasama sila sa mga pinahahanap o na-issuehan po ng subpoena?